Basta ito ay kinakailangan, tayo na tulong-tulong na paunlarin ang lahat. Ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang itutuloy ng bawat mamahalan dito sa atin. Magbabago pa sa pagsenso, sikap ng mabuti kuminharap walang lagi sa mundo at ipamalas. Bagong Pilipino, bagong Pilipinas. Sa kahit anong dalagan, ang tagumpay ay karangalan. Ngayon, hanggang na sa bagay. Ulit lang ang kabayan ng Pilipino. Sa ikat tulas, kagandahan at talento. Pagbalik sa kahit anong oras, ang Pilipino, ang Pilipinas. Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Chi Atienza, mga konsihal, pinuno ng mga departamento at mga kawani. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ang opisina po ng City Accountant ay kabilang po sa support group na humahalin sa aspektong pinansyal ng ating lungsod. Tungkulin po ng aming tanggapan ang pagpapanatili ng pinansyal na integridad ng ating mahal na lungsod. Kabilang dito ang pagtitiyak na ang bawat transaksyon ay naitatala ng maayos. Ang ating mga ulat pinansyal ay tama at sumusunod sa mga kaugnay na pamantayan at regulasyon. Dito po ang ating mga kawani ay sinisigap ang lahat ng datos at informasyon upang makabuo ng ulat pinansyal na ibibigay sa atin ng kabuuang larawan at estado ng ating pananalapi. Mahalaga ang mga ulat nito sa paggawa ng mga desisyon dahil tinutulungan nito ang ating mga lumukulot na maglaan ng sapat na pondo at matukoy ang mga sektor na nangangailangan at magpapabuti at magsubaybayan ang pangkalahatang serbisyo at importanteng programa ng ating lungsod. Nais ko rin pong kilalanin at pasalamatan ang ating mga kawani na bubuo ng aming tanggapan sa inyong dedikasyon at tapat na serbisyo. Dumaan man sa maraming pagsubok ang ating mahal na lungsod, asahan niyo po ang suporta ng aming tanggapan. Sa ilalim ng isang matatag at misigasig na pinuno at gabay ng Panginoon, lahat ng hamon ay ating mapapagtagumpayan. At muli po, para sa kanyang umagang mensahe sa linggong ito, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat sa team kong City Accountant. Jonathan, thank you at 10 ng iyong mga kasamahan. Anong tawag? Pagtatasa. Gusto ko nga ipatasa yun. Daling ko sana kay Tambunting. But sa ating mga kasamang naglilingkod sa bayan sa lungsod ng Maynila, ang City Accountant po ay nadadalas lately simula noong July 1 na totoo po yung sinabi ni Jonathan,
pag nagbabalanse kami. At lalo na pina-prioritize natin yung katatayuan ninyo. Mauna muna sa loob ng bahay bago sa kapitbahay. Yan po ang lagi naming kausap. At yan din po ay for the past so many months, kasama rin namin at katulong namin, partikular na nagpapadala ng salapi o financial assistance sa bansang India, Philippine Heart Center, at iba't ibang bahagi pang ospital sa bansa at mundo. Dala ng yung mga natatransplant na bata. Yan po lagi ang sila Jonathan ang City Accounting. Dumadaan sa kanilang dokumento at doon ako nagpapahanap ng pwedeng maitulong. Yung pera kasi pag transplant medyo madugo. 1.7, 2.5, minsan 3 million. Sabi ko lagi sa kanila, pag may pera tayo sobra, huwag nyo intindihin yung presyo. Ang intindihin nyo pag nabuhay yung tao. Because you cannot give enough value o pera o pantapat sa pera, may kumpara sa pera, ang buhay na maaari nating maligtas. Kaya palakpakan natin sila at sa po ng mga taga-sila. Maraming salamat sa inyo at marami po tayong bisita ngayon at maganda naman ng weather. Giniginaw ba kayo? Bigyan ng jacket yan. Ang ating pong nakasama sa pagsasaliksik, pakikipag-ugnayan sa bansang Singapore at sa mga eskwelahan, ITE, Republic Polytechnic and National University of Singapore and so on and so forth. No? Ito nakasama natin, dala ng pag-aaral in the near future that we today, if we can create a playbook for the next generation on and with regard to food security in a highly urbanized setting like the city of Manila. Because as you all know, a lot of country was driven to address such problem because of the pandemic. Marami nag-ano ngayon, nung mga panahon na yun, nag-halted yung food supply sa mundo. But other countries and individuals are already doing. In fact, the 2050 goal of Singapore is to raise it by 200% of their food production. Sapagkat 90% ng kanilang produkto o kinakain araw-araw is or are imported. Only 10% that they produce within their country. And that's very dangerous. They felt it during the pandemic. So that's why the urban farming food security program in a highly urbanized setting like the city of Manila is in-engage nila. And they are hoping that they can produce 30% by 2050. Ganun na sila kalayo. 2050, di 25 years from now, more or less. They're doing it for the next generation. So, on top of that, the open green space in the city of Manila. We've been creating, reclaiming, building more greeneries, for more fresh air sa ating lungsod again and again for the next generation. It may not be on our time, at least maramdaman natin ng kaunti, but your children
your grandson and granddaughters will benefit from it here in the city of Manila. Nandito po ang ating Direktor, Dr. Gerald Glenn Panganiban ng BPI. Kung kayo magkamali, hindi po bangko yun. Bureau of Plants and Industry. At 10 na kanyang mga kasama, Paulo Angelo B. Nicomets, Carl Vincent Gapasi, Eliza Nicole Dotimas, Lolene Eugenio, Clement Preston III, Miss Krista Rancapero, Mr. Aris Apina. Palakpakan natin ang BPI. I spoke with Secretary, I think, 4 nights ago when we arrived. Sabi ko, ako maganda yung pag-aaral natin. So now, having said that again, they are going to donate bamboo trees in the city of Manila. Meron tayo isang gagawin, panubok na gawain on how to cushion, not to solve, the flood water. Same in a highly urbanized setting like Manila. And I remember it vividly when there was a problem with Yangtze River in China in the past dahil nag-erode yung lupa and they utilized bamboo. At yan ang pag-alaman din doon na yung bamboo ay malakas umigop, lumaklak ng tubig. And hopefully, with our situation, within our means and ways, to put so many bamboos, to produce more clean air and hopefully the flood water in our streets. Ulitin ko mga dito tayo, it will not solve flooding. Flooding will be solved only through flood control. Without it, cannot be done by any John Doe and Mary. That's the only way here in Manila, in the country, and in the world. You have to control the flow of water on a regular, daily basis and during the rainy season. But there are measures which we are going to venture, and as much as we can, medyo piyait-piyait lang yung presyo. E tapos ngayon, may tiway pa ako. Kaya kung marami kayo diyang bamboo, alaga, bambuhin natin yung flood sa Maynila para maging sariwa ang hangin. So muli, thank you, Mr. Glenn, Director Glenn. Kapit-bahay natin ito sa Manila, sa UN. And hopefully, we can also share the idea and the project itself, the technology utilized to our students so that they will know how AI, IoT, or what you call Internet of Things can be utilized for food production, personal, or maybe hanap buhay nila on a commercial level, or particular naman sa agriculture. If these things will be done by our government, tingin ko yung food production natin, easily 20% sa ating mga probinsya. So, sa ating school, elementary and high school and college, we may do this on what we have learned para matuto yung mga ATAPs natin, pagkaroon ng idea that using the same technology existing today can be utilized fully for food security. So muli, maraming salamat sa pagkakataon, Dr. Glenn Panganiban. Glenn PYR. And I would like to recognize the Manila Federation of School
Parent-Teacher Association Officers, the new sets of officer. Asa kayo? Ayun sa Wakaling. Galaw-galaw. Stroke. Andiyan dyan, Alan Jose Bobis, yung bagong presidente, chairperson. Marcel D. Tagasa, vice president. Sepir Panganiban. Ayun. Eneline Ricapranca. And the board members at mga presidente. Hi! Hello! Sanay na sanay sa eskwelahan talaga. Ayan mga bata. Ayan po yung mga magulang, asosasyon. Congratulations to each and every one of you. To the Philippine Bible Society. Nandito ba sila? Ayun. Ang bagong tipan. Sila daw po ay voluntarily ay magdo-donate at mamimigay ng 600 pieces of New Testament Bible. Thank you very much. Palakpakan natin na Philippine Bible Society. Sila po ay pinamumunuan ng Manila City Hall Christian Ministries Director Pastor Jed Maderaso. Kanyang ba? Pastor Jed? Ayun. Thank you, pare. Bawasan mo ng konti, baka lumagpas ka sa langit. Ha? Thank you sa inyo. Lastly, before we go on with our work, this is something that really touches me, no? Alam mo yun, tayo lahat. Marami tayong marami kayong personal na sakripisyo sa buhay para makapaglingkod sa bayan. Marami yan. Minsan, initial dyan, pamilya. Pangalawa, kalusugan. Pangatlo, stress. Ang dami nyo sakripisyo sa buhay. Makapunta lang sa City Hall at makapaglingkod sa bayan. Kanya-kanya tayong level of sacrifices to be of service to our. Pero ang pinakamahirap na sakripisyo ay isakripisyo mo ipawalang bahalang yung buhay mo. Hindi mo alintana ang kaligtasan mo, makapagbigay lang ng hustisya at kapanatagan sa pamayanan at mamamayan. That's why when I saw the video of all other brave men and women, Manila Police District, this is also one for the book. Sabi ko sa kanya, nakita kami nung Sabado, ano naman, pasensya na kayo sa ibang empleyado pag nagpapatrabaho ko kayo na Sabado. We had a command conference and I would like to inform and share to each and every one of you here and to the people of Manila and to those who will come in and out of Manila during nighttime and daytime. Our crime rate declined by double digit in 2025 December. At negative 13%. So ulitin ko, no? Kung maalala ninyo, bago magpasko, naglathala ako sa inyo ng impormasyon at datos. Our crime solution rate rose to 9% in the third quarter. While we are solving crimes, naging andap ngayon yung mga tulongges dahil mukhang nakaramdam na sila muli ng gobyerno sa Maynila. And remember, these criminals would wish to get your cellphone.
or gawin kayong prutas, papitasan ng inyong tenga at leeg. And this, so long as, because of what is happening, the policy of the city is kunin, papanagutin, at kung kakayanin, ay maaktuhan. Kasi yun yung pinakamahirap na part, yung maaktuhan. But kung nakatakas, o kung halimbawa naman Pasko sa kanya, doon sa Tolonges, o doon sa kriminal, sinuwerte siya. We make sure that your city government and MPD will go after them. And no matter what time, whether immediate, the following day, 1 week, 2 years, or 3 years, it doesn't matter to me. But we will apprehend them. So, with that policy, ay bumagsak ng 13% ang crime incident involving properties and harm to individuals. Dahil sa mga katulad nito, tingnan ninyo, madaling araw, peligro de ora, ganito weather, tingnan nyo mga itsura nyo, alas 6 na, ganito weather, parang inaantok kayo. Mano pa kaya, pag peligro de ora, madaling araw, ang sarap matulog, ano? Naka-duty ka, alaw sa man nangyayari. But there was an incident in Tondo, yung dalawang kriminal, siguro may umupa sa kanila, riding in tandem. May pinatay. Narinig ng pulis Maynila yung putukan. He responded. Wala lang. Ang puhunan lang, balbon sa dibdib. Lakas ng loob. Rumisponde siya, hindi naman niya alam kung ilan. At nakipagkabulan at nakipagpatuhan ng tingga sa mga suspect. On his own, mag-isa, madaling araw, peligro de ora, wala siyang inintindi sa sarili niya, na baka mamaya, kapapatay pa lang ng biktima, siya naman ang madisgrasya. So it's worth noting, no? Dapat pagpapuri, kilalanin. Kami naman, in our own little way, may pagkilala na kami sa kanya. And after the command conference last Saturday, we recommended him through General Abad for the regional office or director to do something about it. Because this is worth emulating to his fellow policemen and women. Kaya ngayon naman, bilang pasasalamat natin, mapapasana all ka na lang. Na sana all policemen and policewomen, men and women in uniform of Manila Police District should be like this. Kaya, tinawag ko siya dito para bigyan naman ng pagkilala ng kapwa niya lingkod bayan sa Manila City. Halika nga, Police Corporal Gregan. Mas kilala ko siya aga. Ang aga gumising eh. Ito, wala naman toast gas, di ba? Pwede ba palakpakan natin ang pinakamalakas kong palakpak? I think the City Council will come up also with something through the leadership of our Vice Mayor Chi Atienza. But again, Aga, on behalf of the people of Manila, we are grateful to you for keeping the peace and order
and certainty in our city. Congratulations and keep it up. Ito, by blood, pulis. Kasi ang tatay nito, pulis Maynila din. Antigo. Ito yung tatay. Halika rito. Mas gwapo sa Ayun yung mga Antigo. Oh, shout out. May asim pa kayo. Ang mga Antigo natin pulis. Andiyan nanay mo. O, tawagin mo. Halika. Kita mo naman, Lesko, mapagmahal sa ina. Oh. Halika rito. Asawa mo. Ano lang naman, this is in our own little way on how we appreciate great days, sacrificing yourself. Matulis talaga itong tatay. Tumama sa loto, ganda ng nanay. Ay, mangyari ba? Sana nga, magtuloy-tuloy lang. Para sa mga kriminal, sa kulataan pa lang, argabyado na sila rito. Sa akin, ang isa pang maganda, in line with our policy as your mayor, in as much as I can, I hope they will continue to follow. Sabi ko, yes, alagad tayo ng batas, nakapagpatupad tayo, pero wag niyong ilalagay ang batas sa inyong kamay. Hanggat maaari, kalawitin niyo silang lahat ng buhay. Hanggat maaari. At hayaan natin ang husgado ang magpasya kung ang suspect o kriminal ay may sala o wala. Basta ang obligasyon natin is alisin sila sa kalsada. At kung gumawa sila, ay papanatutin. Alam nyo ba yon? Alam nyo, sino bang mga taga-Tondo rito? District 1 and 2. Yeah? Taas nga kayo kamay. Kaya medyo makaka-relate to. Alam nyo anong araw? Nung araw naman to, no? Nung dekada 80. Bata pa ako nito. Nagpapalmot punching pa ako nito. Kaya po ito yung nasasabi kasi napapanood na lang namin ito bigla. Yung ganun sitwasyon, madaling araw, naisahan, plakda. Ang normal nun nung araw, mababarnisan pa yun eh. Alam niyo yung barnis? Finishing. But you will see a new type of policeman. Restraint. Pero may nilagay sa alanganin ng buhay niya, pero hindi siya nanggigil. Talagang nung napatupad niya na, hinto na siya, arrestuin. Inaresto yung mga yon. Kaya lang yung isa, naubos na po yung birthday. He was given plaque of appreciation of the Manila Police District sa Marmol. Andun po yung kanyang birthday. At saka yung sa Pampecha. God bless his soul. I don't want to say he deserved it, but the people, the victim, deserves justice. The people of Manila deserves peace or kapanatagan sa buhay. Kaya sa inyo po, muli, ito ang nanay, napalaki ng gusto at maayos ang kanyang anak. Yung tatay, dating lespo rin ng Maynila. Malamang to, naituro yung kabutihang maglingkod sa kapwa. Tapos aga, mukhang tumama ka sa loto. Jumakpat ka sa asawa. Yan nga rin pala yung ex-girlfriend ko. Nasaan na po yung ex-girlfriend ko? Doon lang sa Gedli. Muli, siguro, iparamdam natin kay Aga as kapwa public servant ang ating appreciation. Maraming salamat.
tayo, wag muna kayo alis, tapos na ako. Mga kapwa ko, naglilingkod sa bayan. O Jess, ikaw dito ka. Gwapo ka, Jess. May asawa ka na ba, Jess? Binata? Uli ka na sa biyahe. Kinakabahan ako, tuligisi, katabi kita. Muli sa inyong lahat, ang dalangin ko ngayong linggo ay maging malusog kayo. Maging ligtas kayo. Kasi kailangan ko kayo makatulong maglingkod sa kapwa. I cannot do this alone. With all honesty. I know my limitation. I know my weakness. I need each and every one of you to be of service efficiently to our people. Mag-ingat kayo, pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat. Manila! God first. Thank you.